3:50 ng umaga ay nagsimula na sila tatay dito sa pagluluto ng aming mga lechon. Ito pong 5 lechon na ito ay para sa tanghalian, kaya maaga-aga din sila tatay nagsimula sa pagluluto nito. Isa dito ay isang 65 kilos boneless lechon, 55 kilos regular lechon at isang 68 kilos regular lechon. Yung mga boneless lechon po ay yung nagde-decide po niyan ay yung customer namin. Tinatanong po namin sila kung ipa-boneless nila o hindi ang kanilang mga ipinapalutong lechon. At yung iba naman mas gusto yung boneless lechon dahil nga po kukunin po yung hilaw na karne at saka gagamitin din ng aming customer. Yan po yung mga boneless lechon. May mga video po ako dyan na na-upload na paano kami mag-boneless ng mga malalaking lechon. At ayan po inilawan nila tatay dito yung kakasalang pa lang na 68 kilos regular lechon. Dahil nga po sa medyo madilim-dilim pa dito sa amin, isa lang yung bab at sa susunod magdagdag ako dito dahil nga po sa medyo hindi mo masyadong makikita kapag may mga lumulobo. Kaya check yan kung hinog na ba yung balat ng lechon at yan po yung pag-adjust ni tatay ng uling dito. Ito po yung 3 lechon na ito po yung unang batch na niluto nila tatay. At saka inuna po ito dahil nga po sa magkakalapit lang din yung kilo. Hindi din namin isinabay yung 5 lechon dito. Dahil nga po sa malalaking lechon ito at mahirap din po kasing kontrolin kapag malalaking lechon na sabay-sabay po na niluluto namin. 2 o 3 tao yung maalalay dito sa uling. Talagang binabantayan mo ito na ma-maintain din yung tamang init sa mga niluluto naming lechon. Medyo maliwanag na at may 2 lechon po kami dito nga naka-ready na din. Isang 70 kilos regular lechon at isang 87 kilos semi-boneless lechon. Halos pumula na po yung balat ng lechon at regular lechon or boneless lechon ay naglalagay po kami niyan ng mga dahon ng saba ng saging. Ang unang naluto namin dito ay 70 kilos boneless lechon. Ito po yung maunang i-pick up dahil 9 ng umaga din kukunin ng aming customer. 6 na lechon namin ngayong araw, lahat po yan ay provide po ng customer namin yung baboy. At saka pinapaluto lang din sa amin. Nagbabayad po yung customer namin dito ng labor, ingredients, at saka sa uling. Kung gusto nilang ipaluto ang kanilang special dinuguan, nagcha-charge po kami niyan kung depende din kung ilang kilo din yung kanilang ipapalutong lechon. Nasa 450 pesos to 600 pesos po yung singil po namin dito. Ito po isinalang na din namin yung 70 kilos regular lechon. At 2 po yung 9 ng umaga ipipick up. At yung 3 lechon na ito ay para sa 10 ng umaga. Pagsalang na po sa aming 70 kilos. At sa mga ganito po kalaking mga lechon, yung pagluluto nila tatay dito ay nasa 3 oras hanggang mag-4 na oras no? Sa ganitong mga sizes ng mga lechon. So, yapon. At ito din ay naluto na din namin yung 55 kilos regular lechon. At yan po, yung isusunod naman namin dito, yung 87 kilos semi-boneless lechon. Pina-semi-boneless po ito ng aming customer. Nag-adjust sila tatay din dito ng pinagpapatungan. Dahil nga po sa malaking lechon din ito, ay kailangan din na medyo taas-taasan din yung pinagpapatungan para din na hindi din sumayad sa lupa. Nag-request yung customer namin dito ng 5 to 10 kilos lang yung kakailanganin niya na makuha na karne sa kanyang ipapalutong lechon. Kung ang karne po na yun ay mapupunta sa aming customer dahil nga po ito po ay lulutuin pa nila. Kapag semi-boneless po, yung kinukuha pong mga hilaw na karne dyan sa loob ng aming lechon ay yung sa baga na part at yung sa pigi na part. At yung sa ribs na part po ng lechon, matitira po yan dyan. Hindi po yan kinukuha kapag semi-boneless. Kapag boneless po, yan po yung kinukuhanan po dyan ay yung sa ribs na part, sa baga na part, at saka sa pigi na part. At yan po kinuha po muna namin dito yung 68 kilos dahil po naglagay po kami dito ng daon ng buri para din po na hindi po mawawasak or kaya babagsak ang aming lechon. Sa kagabing video ko na na-upload, no, yun po din yung isa sa napakarami ding mga comment or yung mga nagbabash. Iba naman nakakaintindi din kung bakit nga nilalagyan namin ng mga dahon ng saba ng saging. Yung nakikita po nila dito, yung dahon ng saba ng saging. Kung may lasa ba, may ricados ba na nilalagay kami. So, ingredients, mga seasonings daw, ay sa mga pagluluto natin ng mga ulam or kaya eto po, yung mga lechon, yung pinaka-importante dito, yung lasa ng ating lechon. Hindi po pwedeng mawala ito na wala kang mailalagay at dahon lang ng saba ng saging ilalagay mo. Naglechon ka pa kung wala din namang inilagay na mga ingredients or kaya mga palasa sa ating mga lechon. No? Mahirap po kasing ma-maintain po yung ganitong negosyo kaya kailangan din po na yung lasa ng lechon mo tatatak talaga sa panlasa ng bawat kumakain ito. Ay mag-aapat na dekada na din na pinaghirapan, pinagpuyatan at marami din po kaming tinatry. Kung papalpak man, hindi na din po yan uulitin. Kailangan po talaga na bawat araw may matutunan tayo sa mga pagluluto ng lechon. Kailangan din natin ng tamang serbisyo din sa ating customer. Hanggat po may nagtitiwala dito sa amin, hanggat po may mga customer na lubos na nagtitiwala dito kay tatay, ito ay hanggang po sa susunod na henerasyon. Ipagpatuloy po namin yung
legacy ng aking tatay sa pagluluto ng lechon. At lubos din kaming nagpapasalamat dito sa aming napakasipag at napakaresponsabling ama. Kaming mga 7 magkakapatid ay nagpapasalamat sa aming mga magulang kinananay at ni tatay sa pagpapalaki sa amin at saka pagsuporta sa amin at saka sa pagpapaaral sa amin na makatapos kami sa kolehiyo. Pinagsasalamatan ko lang din dito sa Panginoon na nahuli man po kami sa pagpapalago o yung sa pag-manage ng negosyong ito. Nangangako po kami kay tatay na iingatan at magsiservisyo po kami ng tama para sa aming mga customer.